Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ng isang bagay na napakalalim, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Kasi, alam nyo, hindi lang to basta isang milagro. Ito ay isang patunay, isang sagot sa isa sa pinakamalalaking tanong tungkol sa Diyos at sa ating mga tao. Tara, alamin natin kung ano yon. So, eto talaga yung pinakasentro ang usapan natin ngayon. Ano nga ba talaga ang punto ng resurrection ni Jesus? Anong napatunayan nung siya'y muling nabuhay mula sa mga patay? Halika't silipin natin ang sagot. Para masagot yan, kailangan nating tingnan itong isang napakahalagang talata sa Biblia. Galing to sa Roma 1:4. At ito yung magiging pundasyon ng buong diskusyon natin. Sinasabi dito na dahil sa muling pagkabuhay, si Jesus ay ipinahayag na anak ng Diyos. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Okay, para hindi tayo maligaw sa usapan, ito yung magiging roadmap natin. Titingnan natin kung anong pinatunayan ng resurrection, tapos may dalawang pananaw dyan. Pagkatapos, yung cosmic na hamon ni Satanas, paano ito sinagot ni Jesus? At syempre, ang pinakamahalaga, anong ibig sabihin ito para sa atin ngayon? Sige, simulan na natin. Yung Roma 1:4, nagbubukas yan ng dalawang posibleng interpretasyon. Paano ba natin dapat intindihin yung titulong anak ng Diyos kapag pinag-uusapan natin ang muling pagkakabuhay ni Jesus? At dito talaga nagiging sobrang interesante ng usapan. Kasi depende sa kung paano natin bibigyan ng kahulugan yung anak ng Diyos, dalawa ang posibleng kalalabasan nito. Yung isa, nakatutok sa pagka-Diyos ni Jesus, yung isa naman, nakatutok sa potensyal ng buong sangkatauhan. Tingnan nyo tong comparison. Sa unang pananaw, sinasabi na yung resurrection, patunay yan na si Jesus ay Diyos. Bakit? Kasi walang nilalang ang kayang talunin ng kamatayan. So kung nagawa niya, ibig sabihin, hindi siya nilalang. Simple. Pero sa kabilang banda, sa pangalawang pananaw, ang resurrection daw ay patunay na si Jesus ang perpektong modelo ng isang nilalang. Ipinakita niya na posible pala para sa isang tao na talunin ang kasalanan at kamatayan. Nagbukas siya ng daan para sa atin. Ngayon, yung source material natin, malinaw na dito sila kumakampi sa pangalawang pananaw. Ang punto raw hindi lang ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Mas mahalaga, naglatag siya ng isang blueprint, isang pattern na pwede nating sundan. Baka iniisip nyo, okay, so ano naman ngayon? Anong pinagkaiba? Bakit sobrang big deal ng distinction na to? Well, dahil itong pangalawang pananaw na to, ito yung direktang sagot sa isang napakatagal ng problema, isang cosmic legal case laban mismo sa Diyos. At dito na nga pumapasok yung kontrabida sa ating kwento. Ang pinakaugat kasi ng lahat ng ito ay yung legal na hamon ni Satanas laban sa mismong karakter at batas ng Diyos. Ang unang argumento ni Satanas, napakasimple lang. Imposible raw. Imposible para sa kahit sinong nilalang na sundin ang mga utos ng Diyos. Masyado daw mataas yung standard, masyadong mahina ang mga nilalang, game over na daw agad. At kung totoo yung paratang na yon, may mabigat na implikasyon. Kasi, 'di ba sinabi ng Diyos na kayang sundin ang mga utos? So, kung imposible pala talaga, edi lumalabas na ang Diyos ay isang sinungaling. At ito na yung kinakahuling suntok ng akusasyon. Kung nagbigay ang Diyos ng batas na imposibleng sundin, tapos paparusahan ka pa kapag hindi mo nasunod, kung ganon ang Diyos ay isang hindi makatarungang tirano. Yan ang buod ng kaso ni Satanas. So, paano sinagot itong ganito kabigat na paratang? Well, dito na pumapasok ang muling pagkabuhay bilang ang pangwakas, yung hindi matutulang ebidensya. Ito yung naging solusyon. Napakalinaw ng lohika nito, di ba? Isipin nyo, parang domino efekto pero pabaliktad. Hindi ka pwedeng mabuhay muli kung hindi mo muna tatalunin ang kamatayan. At hindi mo matatalo ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan kung hindi mo muna matatalo ang kasalanan. At syempre, hindi mo matatalo ang kasalanan kung hindi mo sinusunod ang mga utos. Connected silang lahat. Kaya ang buod ng argumento ay ito. Ang muling pagkabuhay ang resibo. Ito yung katibayan na nagpapatunay na mali si Satanas. Posible pala para sa isang taong may katawang lupa na sundin ang batas ng Diyos. At kung posible, ibig sabihin makatarungan ng batas at totoo ang sinasabi ng Diyos. Pero ang malaking tanong, paano niya ito nagawa? Kung ginamit lang niya yung pagka-Diyos niya, edi walang saysay yun bilang patunay para sa atin. Pero ayon sa ating source, at ito yung aha moment, hindi niya ginamit yun. Sa halip, kumilos siya bilang kinatawan ng sangkatauhan at lubos siyang umasa sa kapangyarihan ng banal na espiritu.
At yan yung game changer. Dahil doon, naging isang modelo ito na pwede nating tularan, hindi lang isang one-time divine event. So ngayon na napatunayan na ang lahat, ano na ngayon ang epekto o pamana nito para sa atin? Paano nito binabago ang pagtingin natin sa sarili nating buhay? At ito yung pinakamagandang parte. Tinan nyo, yung landas na tinahak ni Jesus, yung din mismo yung landas na binuksan niya para sa atin. Kung siya, bilang isang tao na umaasa sa Espiritu, ay nagtagumpay, ibig sabihin, tayo rin, sa tulong ng parehong Espiritu, ay may kakayahang magtagumpay. Ang tagumpay niya ay naging pagkakataon nating lahat. Sa huli, ito yung mahalagang takeaway. Dahil napatunayan ni Jesus na kayang-kayang sundin ang batas, ito ngayon ay naging isang matuwid at makatarungang basehan para sa huling paghuhukom. Case closed. Natalo ang kaso ni Satanas, ang batas ng Diyos ay napatunayang totoo at tama. At dito ko iiwan ang ating pagninilay. Kung ang muling pagkabuhay ay hindi lang isang pangyayari sa kasaysayan, kundi isang theological na patunay na posible palang mamuhay ng matuwid sa tulong ng Espiritu, anong personal na hamon nito sa bawat isa sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay? Yan ang isang bagay na sulit pagnilayan.